number one talaga, kunin mo na kung ano yung alam mo na kumuha ka kung saan yung alam mo na tumitira ang ibon. At saka yung alam mong totoo. Kasi meron din naman kasing magaling mag-ibon pero sa kanya lang. Pero hindi niya na-share yung iba. Yun. Doon na lang pakiramdaman mo kung sino yung alam mong totoo. Yun. Yung sa palagay mo magbibigay siya o magbebenta ng tama, 'di ba? Para sa panimula mo. Welcome back sa Herbin's Love. Pagdating sir sa sa swerte, sa karera, naniniwala ka ba? Minsan oo eh. Kasi madalas nangyayari sa akin. Wala yung luck. Kasi diskarte na rin siguro kung paano mo sila ipapanalo. Minsan kasi nasa ibon nandiyan na eh. Ikaw na lang yung kulang eh. Apo. Kaya hindi ko rin alam kung ano ba, sinasadya ba ng pagkakataon. Yun eh. Kasi andyan na si ibon, kailangan mo i-clock, ikaw wala pa. Ayun. yun lang, for example, pero siguro sa akin lang din yung diferensya. Lumaro ako ng puli, halimbawa, lumaro ako puli. Pero alam mong meron kang tatakbuhin kinabukasan. Ngayon, tatansyahin mo yung oras ng liparan. Bigla ngayon magdi-delay yung club ng release. Yun ang sir. Alam mo yung oras ng balik mo, i-delay mo rin yung pagbalik mo para yung pauwian sakto. So, kailangan i-advance mo yung pauwi mo para sakto yung uwi ng ibon. Mabigat, i-delay ng club ang release. So, ang mangyayari ngayon, ikaw, mag-aalangan ka sa oras. Imbis na nandun ka na sa bahay, wala ka pa sa bahay, andun na ibon. Minsan kasi ganun, maaga nire-release. Ine-expect mo kasi kung 7 a.m., kung aalis ako ng bahay ng ganito, makakabalik ako ng ganito, pauwi ng ganito, tansyado mo. Minsan, mas maaga pang i-release. Di syempre, mas maaga ibon. Ikaw nandun pa sa malayo. Andyan na ibon. Wala naman akong katuwang. Yun din ng parang pagkakataon. Hindi mo alam kung swerte o ano. Ayun. Kaya mahirap din sabihin na minsan andun na yung galing ng ibon eh. Nandun na siya eh. Kaklak mo na lang. Problema, walang magkaklak. Lumalabas sir, in short, yung sa pag-iibon kasi, kailangan may time ka rin talaga eh. No? Number one yung time. Share ko lang sir, Jan Aris. Kasi ako, ganun din, may regular work ako. Shifting yung pasok ko. So, yung ibon nandyan yan, alaga mo yan eh. Kaso, yung quality ng time sa kanila, parang pamilya mo, yung sa anak mo, sa asawa mo, kailangan may quality time ka rin sa kanila eh. Kaya lang, syempre, may kanya-kanya tayong priority. O iba-iba tayo ng nature ng trabaho eh. Merong busy person, merong pag Sunday, nandyan lang sa bahay. So, yun yung mahirap sa amin na may mga trabaho na regular na yung hindi mo masabi sir kasi pagdating ng Sunday kalimitan yan yung abangan talaga sir, di ba? Minsan may time tayo na kailangan magtrabaho, yun yung mahirap sa part natin. Kaya dun sa mga iba nating kahabi na Sunday na full time dun sa pag-aabang ng ibon, yun yung maganda naman na natatapat sa kanila. Kaya syempre, kahit pa paano, nagagawa naman natin ng paraan sir yung kahit busy tayo, no? Yun yung ibig sabihin ni Sir Jan Aris. Sunday na available ako, yung ibon naman ang wala eh. Yun lang. Yun ang mabigat dun eh. Natatapat din sir, no? Nag-aabang ka pero siya wala. Di ba? Mahirap yun. Yun. So, ayun, very nakakatawa yung pag-iibon, mga kahabi. Iba-iba talaga. Pero as long as na masaya ka sa hobby natin, sir, no? Mas maganda, enjoy mo lang. Yun. Saka syempre, yan, diyan dadami rin yung mga kaibigan mo sa pag-iibon. Loft ni Sir Jan Aris dito. Ito yung bago niyang loft na bili kay Sir Tisoy. Yan, ang ganda mga kabi. Goods pa. Tapos, ito yung dating loft, sir, no? Yan, mga kabi. Tapos, yung kanyang breeder cage. Yan. Mga breeders. Mga pang na to, sir? Pang summer na po, no? Sakit yan eh. Yung ito, itong sa baba. May sakit eh. Niwalay ko, pang norte ko yan. Ito, sir, mga pang na? Breeder ko na yan ngayon sa pag-summer. Pang summer race, ayan. Mga ibon, mga kabi. Ganda nitong kak, oh.
Magkapatid yun eh. Anak yan Magkapatid. ng TTV. Anak ng TDB to, sir. Kaso namatay. Ayan. Kaya iniingatan ko na. Kamukhang kamukha niyan. Ayan. Ayan, meron pa dito mga kabi. Yung, may dalawang inakay. Habol ko yan, pang south. Yung, pahabol pa pala pang south to ni Sir Jan Aris. Sir Jan Aris, ano po yung ipapayo ninyo para sa mga newbie na nagsisimula pa lang sa ating pigeon industry? Sa mga newbie, number one, kung may budget kayo, mas maganda, tumutok na kayo dun sa linyada. Yun. Yung kuhanin nyo, yung alam yung tumitira yung ibon, doon na kayo mag-start. Doon na kayo kumuha ng pundasyon. At least doon, meron ka na. Kung 50%, nandun na yung 50%, hawak mo na. Diba? 50% na lang yung bubuuin mo. Bahala ka na doon kung paano mo siya bibiyak-biyakin. Kung paano magiging 100% o 90% yung pag-iibon. Yun lang. Kasi kalapati kasi yun eh. So, nandyan, lumalabas yung magagandang linyada. Kaya number one talaga, kunin mo na kung ano yung alam mo na kumuha ka kung saan yung alam mo na tumitira ang ibon. At saka yung alam mong totoo. Kasi meron din naman kasi magaling mag-ibon pero sa kanya lang. Pero hindi niya na-share yung iba. Yun. So, doon na lang pakiramdaman mo kung sino yung alam mong totoo. Yung sa palagay mo magbibigay siya o magbebenta ng tama. 'Di ba? Para sa panimula mo. Kasi yun naman talaga totoo eh. Kasi yun nga gaya nga nung iba ang ina-out lang yung mga alam niyang wala nang bagay, wala nang bearing sa kanya. 'Di ba? Merong ganun. Meron yun, sir. Meron naman, sir. Nakakaawa din kasi yung magsisimula. Yun, sir, mga newbie nga, sir. Hindi kasi yung sa pinagdaanan ko yan eh. Kailangan mo rin pagdaanan, di ba? Hindi yung ganun. Kasi kung tutusin, yung nabuo mo, mas magandang na-share mo siya ng maayos kaysa dun sa mga paka din, kagaya ko. Di ba? Pangit na kayo. Mas maganda yung blessing mo, share mo din. Para continuous yan. Ganun lang naman yun. Isa-shoutout ka po. Shoutout nga pala, unang-una sa family ko. Sa biyenan ko, napaka-supportive. Kay Nanay Aida, kay Ama Eddie, sa misis ko, kay Judith. Sa dalawang anak ko, kay Angelo at saka kay Janine. Tsaka yung tropang Genstar na makigisig. Shoutout. Sa tropang 13, DMFC. Yan, shoutout sa inyo. Tropang Dasma, Tropang Dapo, shoutout sa inyo dyan. Sa lahat ng nakakakilala sa akin, shoutout sa inyo para lahat tayo masaya. Lahat kayo nabati ko. Yun lang. Good luck sa race. At God bless. Yun mga kahabi, hindi ko akalain na na fan-share din si Sir Jan Aris. Sir Jan Aris, maraming salamat sa pag-share nung experience mo sa pag-iibon, sa pagbibigay ng mga tips sa mga newbie. So at least kahit papaano may napulot sila na idea o aral para dun sa pagsisimula sa ating pigeon industry. So yung probiotics na El Toro natin, wala tayong dala mga kaabi. Sa next na na lang, pagka papasyalan ko si Sir Jan Aris dito kasi may mga iba-vlog din ako dito sa may parting Dasma, sir. Pagka nandito ka, daanan lang kita dito. Bigyan kita ng El Toro probiotics natin. Wala biglaan eh. Ayun, nagamit na rin pala si Sir Jan Aris mga kabi. Okay yun, sir. Shoutout nga pala kay Sir Mark ng Taal, Batangas. Siya yung sponsor natin, sir, ng El Toro probiotics. Siya rin yung gumagawa nun. So soon, papasyalan din natin si Sir Mark dun sa lugar niya para makita natin kung maibahagi niya yung kung paano nagsimula yung El Toro probiotics. Shoutout din nga pala sa pinsan ko kay Romel Buklatin. Pasensya ka na, Pisa. Isa yan sa mentor ko. Magaling din yan. Simple pero tumitira. Ayun. Salamat sa linyada. Mga kahabi, please subscribe! Let me share!
supportahan po natin ang YouTube channel ni Hervin's Loft TV. Search nyo lang po sa YouTube, Hervin's Loft TV. Yan, happy flying sa'yo, kapatid. Ingat lagi. Mwah!